5 years na. Saan ka na kaya? Minsan napapaisip ako niyan. Kapag tinitingnan ko yung buhay ko. Kasi kapag sinabi mong 5 years, parang ang tagal. Pero kapag ikaw na mismo ang dumaan sa 5 taon na yon, ang bilis pala. And it made me ask myself, kung makakausap ko yung sarili ko 5 years ago, mas okay ba ako kaysa sa kanya? Hindi ko tinanong kung mas successful ba ako kaysa sa ibang tao. Hindi kung mas marami ba akong properties. Hindi rin kung mas malaki ba yung income ko kumpara sa kanila. Ang gusto ko lang malaman, may progress ba? May nabuo ba ako? May natutunan ba ako? At kung mas malayo ba yung financial position ko ngayon kumpara sa dati? At hindi lang naman pera ang nagbago. Pati na yung mindset tungkol sa pera. Dati mas iniisip ko, magkano ba ang meron ako? Ngayon, mas iniisip ko, ano ba ang ginagawa ng pera ko ngayon para makapagbuo ng future ko? Ano yung binubuo ko? Saan ako gustong makarating? At anong kailangan kong gawin ngayon para makarating ako doon? Actually, nag-iipon naman ako dati. Hindi naman akong tao na walang pakialam sa pera. Kapag may extra, hindi ko naman lahat ginagastos. Nagsisave ako. So feeling ko noon, responsable naman ako. May pera sa bangko, may savings, at kahit papano may security. Pero looking back, parang wala akong malinaw na pupuntahan. Oo, nag-iipon ako. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang bala kong ibuo. Hindi naman ibig sabihin na inuubos ko dati yung savings. Pero hindi ko pa siya dati tinitingnan na meron siyang specific purpose. And eventually, tinanong ko yung sarili ko, para saan ba talaga itong pera? Emergency fund, investment, savings, pang down payment, para sa assets, para sa pamilya, o sa retirement? Doon nagbago yung mindset ko. Kasi iba pala yung may pera akong nakasave versus may pera akong binubuo para sa isang purpose. Hindi na lang siya naging isang savings. Meron ng direksyon. Pero habang nagbibuild ka, may isang bagay na madaling mangyari. Nagsisimula kang magkumpara ng sarili mo sa ibang tao. Lalo na ngayon, isang scroll mo lang, social media, yan. Kitang-kita mo yung mga accomplishment ng ibang tao. Tapos mapapaisip ka, bakit parang ang bilis ng progress nila? Am I behind? Dapat ba mas malayo na ako? I've had those thoughts too. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi naman fair yung comparison. Kasi ang nakikita mo lang is yung current chapter nila. Hindi mo alam kung saan sila nagsimula. Hindi mo alam kung gaano katagal nila binuo yon. Hindi mo rin alam kung ano ang kanilang pinagdaanan. So bakit ko ikumpara ang sarili ko sa kanila? Magkaiba naman kami ng starting point. Magkaiba ng situation, magkaiba ng priorities, at higit sa lahat magkaiba yung timeline. Kaya instead na lagi akong nakatingin sa ibang tao, I started looking backward. Saan ba ako nanggaling? And that's when I started looking at my financial progress differently. Dati, kapag gusto kong malaman kung umangat ba ako, income agad yung tinitingnan ko. Magkano yung kinita ko? Magkano yung naipon ko? Magkano yung natitira? Importante lahat yon. Pero habang natututo ako sa wealth building, na-realize ko na merong mas malaking picture, net worth. Basically, kung ano ang pag-aari mo minus yung utang mo. Hindi naman ibig sabihin na yun na ang sukatan ng financial progress. Pero malaking indicator yan kung may nabubuo ka over time. Kung 5 years ago, mas mababa yung net worth mo at ngayon mas mataas na, ibig sabihin may progress na nangyayari. Maybe may assets ka na ngayon na wala dati. Maybe nabawasan na yung utang mo. At maybe may equity ka nang nabuo. At minsan after a year, mapaisip ka, yun na yun, parang hindi naman ganun kalaki yung pagbago. Try looking at 5 years instead. Doon mo makikita na dating maliit na savings, may naging difference pala. Yung utang na dati malaki, unting-unting bumababa. Yung assets na wala dati, ngayon, meron na. At hindi lang yung numbers ang nagbago, ikaw rin. Mas marami ka nang alam, mas confident ka nang gumawa ng financial decisions. Mas alam mo na kung anong gusto mong ibuo. Kaya minsan, hindi mo lang maramdaman yung progress habang ginagawa mo. Kailangan mo lang minsan lumingon para makita mo kung gaano ka nakalayo. And that's how I want to look at the next 5 years. Hindi ko alam exactly kung saan ako mapupunta. Hindi ko alam kung ano ang mga challenges na darating. Pero alam ko kung anong klaseng future ang dapat kong paghandaan. I want more choices. Hindi lang para masabi na malaki yung portfolio ko. And definitely, hindi para makapag-compete sa ibang tao. Gusto ko lang magkaroon ng mas maraming choices sa buhay. Kung may gusto akong baguhin sa buhay ko, hindi ako completely trapped financially. Para sa akin, that's what financial freedom really means. Hindi lang having more money, having more choices. And that's what I'm trying to build now. So 5 years from now, hindi ko kailangang sabihin,
mas ahead ako sa ibang tao. Mas gusto kong sabihin, mas ahead ako, mas okay ako 5 years ago. Mas maayos yung financial position ko. Mas marami akong natutunan, mas intentional yung decisions ko. Mas marami akong nabuo. At hopefully, mas marami rin akong choices. Because that's what I'm really building. Hindi lang real estate, hindi lang pera. I'm building a life where I have options. And that's what I wanna document here. Hindi yung story ng taong tapos na. Yung story ng tao nang patuloy pa rin nagbubuo ng future options niya. Kaya kapag balikan yung sarili nyo 5 years ago, ano ang pinakamalaking financial difference ang napapansin nyo? Baka mas nakakaipon ka na ngayon? Baka nabawasan na yung utang? Baka nagsimula ka na mag-invest? Or baka yung biggest change, yung mindset mo mismo ukol sa pera? Share it in the comments. Gusto kong marinig yung journey ninyo. At kung gusto mong sumabay sa journey ko through life, money, mindset, and real estate here in Canada, subscribe 1 chapter at a time.